Good day everyone, my name is Ronald Ginomo from BSET Math 1A. So today's video will discuss you about the history of agrarian reform. So the first is post-war intervention agrarian reform, and the second is post 1986 agrarian reform. So the third is agrarian reform efforts under Marcos, and the fourth is Carper and the future of the agrarian reform, and the fifth is evaluation of the Philippines taxation, and the last is taxation Spanish Philippines. Tara, let's go. Pag-uusapan natin about mga historical agrarian reform under sa mga presidency. Under of the President Marcos, si President Marcos nag-ano siya, may 70 to 30 allegation arrangement between tenant and landowner. So before si Marcos nag-ano ng 70 to 30 na landowner. So meron siyang inaano na tenant are 6% or less. So there are also a real regulation agenda lands, since no prevention was given to the small agrarian. So si President Marcos may binigay siya sa relocation of agenda. So this is given to small agrarian. So under Republic number 1199 Agricultural Tenants Act, it was to protect the tenurial rights or tenants and the landowner. So ito yung ginaprotektahan sa government. So under terms of President Corino na Land Resettlement Development Corporation, and the Land Resettlement Development Corporation o LACDCO was established accelerate and expand the resettlement program for peasants. Later it became the National Resettlement and Rehabilitation Administration of NARA under the administration of President Ramon Magsaysay. So the Land Settlement Corporation o LACDCO was a government agency in the Philippines. So its primary purpose was to accelerate and expanded the resettlement program for the peasants. This was a part of the broader effort to address the land reform and provide land to those who did not own. So any under the administration of President Ramon Magsaysay, LACDCO was transferred into the National Resettlement and Rehabilitation as administration, or NARA. So NARA took over the responsibility of LACDCO and continued its mission of resettlement and rehabilitation. So ang Resettlement Development Corporation o LACDCO ay itatag upang palakasin at palawakin ang programa ng pagsasaayos ng lupa para sa magsasaka. Ito ay naging National Resettlement and Rehabilitation Administration of NARA sa ilalim ng pamahala ni Pangulong Ramon Magsaysay. Yun lang po. Agricultural Tenancy Commission to administer the problem to paid by the tenancy. So ito siya, magpapaliwanag dito mga problema ng magsasaka. Dito sila kukuha ng kanilang pautangan or mga problem nila, kahit pa yan na problema about sa pagsaka or the agricultural credit and cooperative financing
ACCFA o siya ang nag-provide sa mga facilities to assist farmers in the marketing products. The agricultural and industrial park naman, dito siya sa mga magsasaka na mapadali yung pag-supply sa mga sa mga farmers instead to provide the easier terms in applying for homestead at the other farmers or lands. So um we have three components na Agricultural Tenancy Commission. So this body to establish the managed issue arising from the tenancy in agricultural. So tenancy in the agriculture refers to the situation where farmers rent land from the landowners. This can create a range of problems such as disputes over rent land use and tenant rights. The Commission's role is likely to mediate these disputes, establish the fairness of practices, and protect the rights of both tenants and the landowners. So, kumbaga, si Agricultural Tenancy Commission, siya ang nagbabantay sa dalawa, sa tenants and the landowners. So, dito naman sa Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration o ACCFA, this is the institution purpose is the twofold. Firstly, it provides warehouse the facilities. This aspect is crucial for farmers who need to store their produce safely and effectively before selling. The proper storage can prevent loss or due to the spoilage, defect or damage. The second ECCFA assists the farmers in the marketing their products. To this assistance called help farmers and find markets for their products, to provide the information on pricing and demand, the event aiding the logistic of getting products to market. So ito naman si Agricultural Credit and Cooperative Financing, siya yung naghahanap ng mga pwede niyang isupply na kung saan na pwedeng ibenta yung products na farmers. And then Agricultural and Industrial Bank, this is the bank in focus in providing financial services with issue in terms of specific purposes is specifically mentioned the facilitating application for homestead and other farmlands. This implies the bank may offer up loans on financial assistance to farmers wishing to the purchase or less land. The easier terms of quote include the lower interest rates, the longer payment periods, or more lenient qualification criteria, making it more accessible for farmers to acquire land. So overall, each the institution plays a critical role of supporting the agricultural sector by addressing different aspects of agricultural operation, from the land tenancy and the financial support to storage and marketing of agricultural products. Yun lang. And Rehabilitation Administration or NARA. So si NARA or the resettlement to accelerate the government's or resettle the program distribution of agricultural lands to landless and tenant and farmers. So the National Resettlement of Rehabilitation Administration NARA was a program established to resettle
lands, tenants, and farmers. So siya yung siya yung nag-accelerate ng to the government para magkaroon ng resettlement where area of Luzon to restart their peaceful. So the National Resettlement and Rehabilitation Administration, so the NARA was a program initiated to address the issue of landless among the tenants and farmers. So the program aimed to provide these individuals with agricultural lands and enabling them to have a livelihood and contribute to the nations of agriculture sector. The Hooks, and also known as Hook Balahab, was a movement of rebels in Central Luzon. They were initially formed to the resistance of Japanese occupation during World War II. However, after the World War, they continued their struggle against the government due to the various reasons, including the land disputes. They resettled in areas where they believe they could restart their lives and as a peaceful citizens away from the complex and struggles they faced previously. So, ang National Resettlement and Rehabilitation Administration of NARA ay isang programa na itinatag para makapagbigay ng lupa sa mga walang lupa na magsasaka at manggagawa. Ang Hooks o Hukbong Bayan laban sa Hapon ay isang ilusan ng mga rebelde sa gitna ng Luzon na nagsettlement sa ibang lugar upang makapagsimula muli bilang mga mapayapang mamamayan. Agriculture. So here in the primary source of declaration policy under RA number 3844, so agricultural land reform code section 2, so declaration of policy. So the question involves around the declaration of policy under RA number 384. So RA 3844, known as the Agricultural Land Reform Code in the Philippines. This is the law was enacted to the address concern in the agricultural sector and aims to reform the landowners and cultivate what we call this cultivation practices in the Philippines
and the ito uh, bitong pa so ang ibig sabihin to is establish the honor to cultivation tourship and economic family sides farm. This aims to distribute landowners to more equitably, to focusing on enabling farmers the owner and the land they cultivate, thereby promoting sustainable agricultural practices and development, so to ensuring and dignified existence for small farmers. So this part of the policy seeks to liberate small farmers from unfair to unfair practices and institutional constraints, creating a viable social and economic structure and agriculture. So the components to collective aim to the strengthen the agricultural sector in the Philippines, to enhance the living and working condition of farmers and contribute the overall economic development of the country. So ang batas ng Republic Act 3844 ay Agricultural Land Reform Code. So naglalayong ito sa itinatag ang sistema ng pag-aari at pagsasaka ng lupa ng mga magsasaka. So matiyak din ang dignidad ng kaginhawaan ng mga maliliit na magsasaka. Kaya bumuo ng matatag na panlipunan at pag-ekonomiya ang sistema sa agrikultura. So pagbantay din ng pagpapatupad ng batas pang manggagawa sa industriya at agrikultura. So upang mapalakas ang programa sa pag-resettle at pamahagi ng publikong lupa, then gawin mas malaya ang nakaasa sa sarili at responsibling na mamayan ang mga maliliit na magsasaka. Post 1986 Agrarian Reform ay Marcos 1987 Constitution, Corazon Aquino, Hacienda Licita. So question discuss the historical context of the Philippines, specifically the overthrow of Marcos and the 1987 Constitution. So it also mention of President Corazon Aquino or vision of agrarian reform, and here background which was from a wealthy and landed clan that owned the Hacienda Licita. So dito nagkakaroon ng pagbagsak ni Marcos at ang salaligang batas ng 1987 ay nagdulot ng bagong interes at atensyon sa reformang agraryo sa inaasam ni Pangulong Corazon Aquino na maging sentro ito ng kanyang administration. So ngunit nahirapan siya dahil siya ay mismo ay nagmula sa isang maluluning pamilya na may-ari ng Hacienda Licita. Kaya nahirapan si Corazon Aquino na i-pursue ito. Agrarian Reform, the Farm Agrarian Reform or DAR
is the government agency the Philippines responsible for implementing agrarian reform programs and policies. So there are si Corazon Aquino, may Republic Act siya about sa agrarian reform. So this is the Republic Act 6557 na kilala rin bilang Agrarian Reform ay ipinapatupad noong 1988. So ito ay isang batas na nagtataguyod ng reforma sa agraryo sa Pilipinas. So ang agenda ni Corazon Aquino ay ang ang purpose ni agenda ni Corazon Aquino, so ang pagpanunumbalik ng demokrasya at pagtatanggal sa diktadora na si Marcos. Kaya ipinatanggal niya si Marcos. So pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform o Program CARP upang maibahagi ang lupa sa mga magsasaka, pagpapalakas ng ekonomiya at paglilinis ng korupsyon sa pamahalaan. So kaya ito niya ginawa kasi may purpose siya na dito sa Pilipinas na sa pagbabago, pero ay mayroon pa rin siyang hindi alam about sa political, pagpapataktak ng kapayapaan at pagkakaisa ng bansa matapos ang It's a People Power Revolution. So sa pangkalahatan na ang agenda ni Pangulong Aquino ay nagkatuon sa pagbangon ng Pilipinas mula sa diktatora nga si Marcos. So nagpataguyod ng demokrasya, reforma ug arayyo at nagpapaunlad ng ekonomiya. So ang Agenda Lucita ay isang malaking lupain sa Pilipinas na may-ari ng pamilyang
Cojuangco na kasama rin si Pangulong Corazon noong 1987. Ang mga magsasaka sa Hacienda Lucita ay nagprotesta upang makuha ang lupa. Ito ay isang kontrobersyal na isyu sa panahon ni Pangulong Aquino dahil ang kanyang pamilya ay may-ari ng lupain. Ang Hacienda Lucita naman ay naging simbolo ng pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa sa ilalim ng kanyang administrasyon ni Corazon Aquino. Kaya yun na. So, si Fidel Ramos bilang Pangulo ay nagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform or CARP na ipanupad ni Pangulong Aquino. Subalit ang sinimula ni President Aquino ay pinagpatuloy pa rin ni Fidel Ramos at binalakas niya ang implementasyon ng CARP o binigyan niya ng suporta ang mga magsasaka at pinapaalis ang mga proseso ng pamahagi ng lupa. Ang layunin ni Ramos ay mapalakas ang reforma sa lupa sa Pilipinas. So, kahit nagpatuloy si Pangulong Ramos sa pagpapatupad ng CARP, may mga kritisismo pa rin na hindi naging pantay-pantay ang implementasyon nito. Subalit, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang reforma sa lupa sa ilalim ng kanyang administrasyon ay may mga pabor siya na pag-exception para sa mga malalaking may-ari ng lupa tulad ng Hacienda Lucita. Tapos mabagal ang proseso ng pagmamahagi ng lupa sa mga magsasaka. Tapos kulang ang suporta at serbisyo na ibinigay sa mga benepisyaryo ng CARP. Apat, may mga pagkukulang sa pagpatupad at pagmonitor ng programa. Kaya kahit may mga posibleng hakbang na may mga limitasyon pa rin sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa sa panahon ni Pangulong Marcos. Kaya itong batas na to hindi siya nagiging fair sa lahat. May mga pabor siyang siya kanang batas, may pabor siya. Yun lang. Agrarian reform under Marcos administration or presidency. So, tungkol naman sa agrarian reform sa panahon ni Marcos na ay may ginawa siyang batas noong 1972. So, ipinatupad ni Marcos ang Presidential Decree number 27 na nagtatag ng Comprehensive Agrarian Reform or CARP. So, ang layunin ng CARP ay pamahagi ang lupa sa mga magsasaka at manggagawa sa agricultural or kultura. So, gayon pa man, mga kritisismo na ang implementasyon ng CARP ay mapamahagi ang lupa sa magsasaka at manggagawa sa agrikultura. So, gayon pa man, ang implementasyon ng CARP ay mabagal at may mga pabor sa mga malaking may-ari ng lupa. Gayon din kay Fidel Ramos na hindi nagiging fair yung yung tawag nito, yung batas nila na ginawa. So, ang maraming magsasaka na marami ang magsasaka na hindi nakakuha ng lupa dahil sa mga hadlang at kakulangan sa suporta. Kaya ang CARP ni Marcos ay hindi naging ganap na reforma sa lupa dahil sa mga limitasyon sa implementasyon at patuloy na pag-iingat sa mga malalaking may-ari ng lupa. Kaya ay
Kaya ang kritismo na mabagal na implementasyon ay mga pabor. Kaya ganun yung nangyayari na hindi nabigyan yung ng mga magsasaka ng lupa. Kaya sa pangkalahatan ng agrarian reform sa panahon ni Marcos ay may mga kakulangan at hindi naging ganap na natupad ang layunin nito ng CARP. So, during Galleon Trade, so ito yung nangyari. Ang sidula ng documentation o resibo na kinakailangan ng mga Pilipino noong panahon ng Galleon Trade. Ito ay isang uri ng buhis na pinapataw ng mga Espanyol sa mga mamayan. So, ang nangyari dito is ang pangunahing tungkulin ng sidula sa panahon ng Galleon Trade, pagpapatunay ng mga kinlanlan at citizenship ng isang tao. So, kailangan nila ng mga mamamayan para magkaroon sila ng citizenship. So, pangalawa, pagbibigay daan sa mga Pilipino na maglakbay at makasali sa Galleon Trade. So, pagkolekta ng buhis na nagpupondo sa operasyon ng Galleon Trade. So, ang sidula ay naging mahalagang dokumento sa mga pang-aalipin at pagkolekta ng buwis ng mga Espanyol. So, sa mga Pilipino sa panahon na ito. Kaya ang Galleon Trade ay kanilang pagkilanlan at citizenship. Ito rin ay nagbigay ng daan sa kanilang na makalahok sa Galleon Trade at nagpopondo sa operasyon nito ang sidula. Kaya ay naging mahalaga paraan mga Espanyol upang makolekta ng buwis at kontrolin ang mga Pilipino. Ganun ang Espanyol dati na kung paano sila magkolekta ng buwis. Ito yung dahilan bakit hindi na pamahagi ang 500,000 na hectares na hindi na bahagi. So, ayon sa impormasyon na binigay, mayroong pang 5,000 na hektarya ng lupa na hindi napamahagi. So, matapos ang 27 na taon ng reforma sa lupa sa ilalim ng mga administrasyon ni Aquino, maaaring mga sumusunod na dahilan kung bakit hindi napamahagi ang mga natirang lupain. So, na yun, mga hadlang sa implementasyon. So, isa na doon, maari doon. So, maaring mga legal na mga korupsyon o papolitikang hadlang na nakahadlang sa mabilis na implementasyon sa reforma ng lupa. So, isa na rin doon sa kakulangan sa suporta ng resources. Maaring kulang sa pondo o sa pamagitan ng ibang resources na kinakailangan na mapatupad ng maayos ang reforma. So, kaya hindi talaga na ibigay ang 500,000 na hectares. So, pagtutol din sa may-ari ng lupa, maaring mga malaking may-ari lupa na tumututol sa gumagamit ng impluwensya para mahadlangan ang distribusyon ng lupa. Kaya, komplikadong proseso ang proseso ng pag-identify, pagsusuri at pagpamahagi ng nakakatagal. Kaya hindi talaga nila maibigay ng maayos at saka kulang din sa mga resources yung pagpamahagi ng lupa. So, kulang din sa coordination ng pamahalaan
sa pagpapatupad ng reforma sa lupa. Kaya't hindi may mga nagamit na pagpapahagi ng lupa na may mga hamon talaga na kinakailangan harapin para maggamit ang ganap na reforma sa lupa. Yun lang. So, here naman sa Carper in the future of the agrarian reform. So, by the President Arroyo in 2000 was the signing of Republic Act number 9700 of Republic Act 9700 is a comprehensive agrarian reform program extension with reforms of abbreviated as a Carper. So the amendatory law Carper extended of deadline of CARP, so 5 years more or years. So nag-expired ang bagong deadline ng CARP noong 2008. So naiwan ang 1.2 million na magsasaka at 1.6 million na hektarya ng agricultural land na dapat ipamahagi noong 2009 na nilagdaan ni Pangulong Arroyo ang Republic Act number 9700 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program o Extension with Reform Carper na nagpalawig ng deadline ng CARP ng 5 taon. Sa evolution of the Philippines taxation, so ang pag-usapan dito is ang sistema ng pagbubuwis dito sa Pilipinas ng mga Espanyol at Amerikano. So sa kabilang pagbubuwis sa pag-aari ng buwis sa kalakal at iba pang buwis ng sistema na nakatuon sa pangangailangan at hindi sa pag-unlad ng ekonomiya. So, ang panahon na independensya sa pagkatapos ng ikalawang digmaan ng pandaigdig, ang Pilipinas ay nagsimulang bumuo ng sariling sistema ng pagbubuwis. So, ipinatupad ang progresibong sistema ng pagbubuwis na nakatuon sa pag-unlad ng ekonomiya at pag-abot sa mga panlipunang layunin. So, panahon ng reforma noong dekada 1980 ay ipinatupad ang mga reforma sa sistema ng mga pagbubuwis upang mapabuti ang koleksyon at pamahala ng buwis. Sa kabilang dito, ang pagpapalawig ng tax base sa pagpataas ng tax rates at pagpabuti ng tax administration. So sa kasalukuyang panahon, so nagpatuloy na ipinatupad ang mga reforma sa sistema ng pagbuwis upang makamit ang mga matataas na koleksyon at mas epektibo na pamamahala. So sa kabilang dito at pagtaas ng tax rates ay nagpapalawig ng mga tax base at nagpapabuti ng tax administration. Sa kabuuan lahat, ang evolution ng sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas ay nakatuon sa pagbuo ng mga epektibo at makatarungan na sistema ng pagbubuwis na sumusuporta sa pag-unlad sa Pilipinas. So gayon din ang ekonomiya sa panlipunan dito sa ating nakabis din ito sa sa pag-unlad sa ating bayan para hindi tayo mapahuli sa ibang bansa na ganito yung paggamit nila ng sistema Espanyol at Amerikano na
sila yung nag-implement ng taxation dito sa Pilipinas. Sa Philippines. So, nung dumating yung Spanish dito sa Pilipinas, ay sinimulan nila ang pagkolekta ng tributos na buwis. Layunin nito ay para mapaunlad at mapangalagaan ang mga isla at para masuportahan ang mga opisyal ng gobyerno at ang mga gastos ng simbahan. Sa simula, nalugod ang mga Pilipino sa produksyon ng agrikultura. Ngunit sa kalaunan, kalahati ng tributo ay binabayaran sa pera at natirang kalahati ay sa produktong agrikultura. Ito ay ano ba tawag nito? Ito ay ibahagi ng mga mas malaking galleon trade na nagyari sa pagitan ng Manila at Acapulco. So, noong ika-16 na siglo, ang Manila ay naging sentro ng komersiyo sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa tulad ng China, Japan, Moluccas, Siam, India, Cambodia at Borneo. Kaya ito ang taxation in the Philippines during Spanish. So dito naman sa DAR or Department of Environment and Natural Resources and comprehensive agrarian reform, extension with reform. So ang mga ahensya ng mga gobyerno na may tungkulin na ipatupad CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program o CARPER Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms. So gayon pa man, kahit ang mga pagsama-sama ng mga resources ng dalawang ahensya, hindi pa rin nila nagawang ganap na makamit ang layunin ng reforma sa agraryo sa Pilipinas. So, patuloy na nakakahadlang ang mga problemang ito sa implementasyon. Yun lang.